Okay, binabati po natin si Romel Pangilinan at ang kanya pong pamilya. Kasama po si Ana. Yan, okay. Alright. So, may ka-comment siya dito. Okay. Nagre-record daw siya ng ating pong program. At nabayanan po niyo sa mga taga Abu Dhabi na nakakonekta po sa atin. Pwede pa i-online po ito sa ating pong FB account sa ano po yung FB account dyan. Okay. Anyway, so mga kapanalig, maano rin natin to ma-online din natin sa aking pong Facebook account dito po sa ating sa local. Anyway, sa mga kapanalig, kayo pong mga nakikinig po ngayon ay tatanong po nga pala si Romel kung bakit ako online. Hindi ko masagot yung anong yun kasi galing po tayo sa kung saan saang lugar at nayagyag yung aking mga gamit. Okay. Tuloy po tayo mga kapanalig. So, nasa na tayo? Binabati po rin nga pala natin, happy birthday kay Jamie Jorge. Jamie George. Ganyan naman po sa pamilya Jorge na nakikinig po sa UAE, sa Abu Dhabi. Kasama po siyempre ang kanyang buong pamilya. Kasama si Baby Jed, si Ana, at of course si Doña Ana at saka si Don Jerry. Kasama rin po ang kanyang senyorita si Jamie at si Baby Jed. Ando din na po sa kanilang lugar si Cheryl. Magandang gabi Cheryl sa'yo. And sa inyo po, hindi ko narinig ang boses kasi na for a while. At ganyan din naman po kay Kunig at saka kay Jackie. Pleasant evening. Evening ba sa inyo? Evening po sa inyo dyan sa UAE. And of course kay Grace. Ano ba pilido talaga ni Grace? Nalimutan. Baldivino. Pero ang kanyang nakalagay dito sa kanya ay Grace Hepes. Pleasant evening po sa inyo and happy listening. Yan. At sa mga inyo pong nakikinig po ngayon sa United Arab Emirates, isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat at enjoy listening po sa program po natin sa Healing Touch sa Veritas. Okay, mamaya po meron po tayong ilang mga pag-uusapan na question tungkol po sa buhay relasyon at saka sa ilang mga question din mismo na galing sa ating pong mga listener. Ang isa pong nagtatanong sa atin, mga kapanalig, ay ganito. Hello, Father. Yan, napapasalamat po ako sa pong may kapal sa pagkakaloob sa inyo sa amin, na sana po ay maging maayos kayo sa inyo pong pagsalubong sa bagyo. Meron mong maayos sa pagsalubong. Okay, anyway. So, Father, meron po kong itatanong, ang relationship naming mag-asawa ay hindi nagiging maganda. At minsan ay hindi po lang minsan, kundi madalas po kami nag-aaway. Sinubukan po namin i-apply ang inyo pong payo nung kayo po naririto sa amin, sa Abu Dhabi, na isipan mo lang na maging maganda ang relasyon at sinubukan ka rin po namin, Father, ang power of the word. Pero Father, minsan ay habang kami ay natutuwa po ko sapagkat may mga ilang linggo na hindi po kami nag-aaway ng asawa ko, na kung saan kami po laging nag-aaway, So Father, minsan po habang siya ay nasa kanyang tablet, sinilip ko ng konti ang kanyang FB habang siya ay nakikipag-chat. Nagalit po siya sa akin. At tapos napansin ko po ng kanyang account po, mga accounts, maging cellphone po niya, may mga password. May secret kaya ang asawa ko? Hindi po ba dapat bilang mag-asawa ay dapat na nagbabahaginan at wala pong mga password sa mga aming mga accounts, FB o anuman? Padre, tulungan mo po ako sa aking suliranin at ako po'y parang nagsasawa na sa gabi-gabi na ginawa ng Diyos, araw-araw na pagsasama namin, wala kaming sandali na hindi man lang nagkakainisan, nagkakairingan. At patuloy pa rin niya sinasabi sa akin na ako na lang daw nagpupumilit sa aming relasyon. Padre, tulungan mo po ako sapagkat ako po'y nalilito na at parang nagsasawa na ako sa ganitong sitwasyon ng buhay namin. Nagmamahal. Mga kapatid, itago po natin siya sa pangalang Daisy, ha? Kasi medyo sensitive po yung problema po niya. So, si Daisy po. Okay. Pinifeel ko yung aking nature pag may salamin. Kasi sabi ng doktor mo, nagbada ako magsuot ako ano-ano. Pero isang linggo lang yun, ha? Okay. So, Daisy, ito, ang problema mo kasi ganito, yung hindi kayo magkasundo ng iyong husband. At sabi mo nga, ginamitan mo ng power of the word at nagkaroon kayo ng time na na magkasundo kayo. This is already good. Ang tingin ko sa iyo, Daisy, masyado ka nagde-demand ng mga ideals, nagde-demand ka ng mga dapat. At times,
Daisy, hindi mo hihingin sa partner mo yung bagay na meron dapat. Meron po kasing dapat na meron. Pag hiningi mo lahat yon sa isang harapan, I find you a little bit more impatient pagdating po sa practice ng pagsasabuhay ng ng power of God's word, power of the word. At times, patience is the best key to receiving God's blessings. Hindi po lahat kasi nabubuo sa atin in one blow. Minsan dahan-dahan po siya no? Siguro ikaw yung tao na masipag, ikaw yung tao na idealistic, siguro ikaw yung napaka-efficient, at perfectionist ka. And then you demand something. Ngayon, may secret bang asawa mo? Obviously, meron yan. Yun yung bagay na dapat mong tanggapin. Ngayon, kung may secret, anong gagawin mo? Didiskubrihin mo yung secret niya, kaya nga sinikret siya, hindi mo siyang secret. Diba? What I mean is this, no? Obviously, your husband is keeping something from you. Now, pag nadiskubre mo ba, pag-aralan mo yung ganito pag nadiskubre mo ba, how would you react? Aawayin mo siya? Pag nadiskubre mo ba, na meron siyang ibang kinahuhumalingan, handa ka ba? The mere fact na tinatago niya sa'yo, at mere fact na nandiyan siya sa'yo, nandiyan yan sa'yo. Ngayon, natural ba sa mga kalalakihan, ito yung ilang question na maghanap ng iba? Hindi po sa natural. Yan po ay part ng ating human weakness. Even women, given also the cultural circumstances, will also do the same. Or in one way or another, hindi lang po natin alam secretive po ang babae pagdating po sa mga extramarital relationships. At even men would not even know. Minsan maabot na sa kaduluduluhan ng buhay nila, walang nalalaman talaga ni isa. Dumarating po yung mga ganon. And women are more inquisitive in such a way na nakikita po nila kagad, na-discover, no? So, ano pong gagawin mo, kapatid, Daisy? Aawayin mo ba asawa mo? That would make things worse. Pagpatuloy mo lang yung sabi nga, believing in the power of the word. Continue saying, my husband is faithful to me even if there are no signs or few signs. Pero alam mo, sa tingin ko, ang Diyos gumagalaw na no? The mere fact na hindi kayo nag-aaway ng ilang days, ibig sabihin, ikaw mismo nagmamanifest ng goodness. Kasi ang power of the word, when you ask for it, maski ikaw mismo may nagbabago. May pagbabago sa'yo na napapansin o nagiging conducive doon sa magandang relationship. Ngayon, kung dapat ang isip mo lang, isang focus, ang family mo na maging maganda, hindi naka-step ka back sa magandang relationship at naka-step forward yung isang paa mo sa paghihiwalay. So, hindi siya magiging patas, lalong mawawala yung mawiwindang. Iba-manage mo yung situation, Sister Daisy. Ma-manage mo yung situation by the power of prayer, which is also a big power, no? And the pangalawa po yung power of, nabanggit ko sa inyo, the power of the word. And the word is declare, no? Ideklara mo anong gusto mo maging pamilya. Pamilyang maayos, pamilyang mabuti, ang asawa mo na mapagmahal. Maski hindi tanggap ng kalooban at isipan mo yan, just keep on saying it. No, so keep on declaring it, keep on proclaiming it, no. The other day, may masingit ko muna sa ating kwentuhan, Daisy. The other day, nabasag yung aking pasa sa ngipin, Tapos pina-check up po sa doktor, sabi ng dentista, kailangan ko naman yung mga clearance pa, no? Tapos pangalawa, ang tawag dito, kailangan daw i-extract na. I hate ko yung mabunutan ng ngipin, Kasi, sabi, magkagalawan na yung ngipin mo. Now, later on, sabi ko, hindi mo masakit yung ngipin ko. May sabi, labas na daw yung nerve. Hindi naman ako nasasaktan. Sabi ko, tapos mamaya komportable din na nag-adjust yung dila ako sa ngipin. So, wala na akong nararamdaman talas nung premolar. I think if I can live along with this situation, imperfect yung situation ng ngipin, pero you can still live along with it. In the same way, Daisy, there are some imperfect things that are there, pero still the family is intact. Buo pa rin yung pamilya mo. So, why demand for more where you can be contented with a little less, but still there, di ba? So, bakit atras ka doon sa sitwasyon na hiwalay na kayo? Tapos mag-aano ka doon sa sitwasyon na hindi ka masaya. Yes,
ang change kasi hindi agad-agad na nati-take effect pagdating po sa bahaging ito. Dahan-dahan yan. At ikaw rin, kailangan may bahagi sa pagkatao mo na magbabago. Hindi ko kasi nakikita yung side ng asawa mo, nakikita ko lang yung side mo eh, no? Not that I say na tama ang asawa mo. Hindi ko sinasabing tama siya sa pagiging pambababae niya, tama siya. Obviously, hindi tama 'yon, 'di ba, Daisy? Pero Daisy, sa kaso mo, sa case mo na ng asawa mo ay para bang naghahamon pa, okay? Naghahamon pa na huwag kang sumama doon sa isip niya. You know what I mean? People, we are conditioned by what people tell us, and that includes your husband. He wants you this, then you will go. Gano'n ba? So ano ba yung gusto mo? Yan, be clear with yourself. Kung gusto mo ng isang pamilya na nagkakasundo kayo, you can have that. You can have that. Everything changes, including your husband, including you. Kung dating sweet siya na naging sweet, pwede yung bumalik ulit sa pagiging sweet. Yan, may circumstances. Understanding the circumstances by you will definitely change something in you and definitely change something in him. Okay? Sabi nga, keep on believing. Believing that you have a good husband and family. Believing that your husband will ultimately sabihin natin yung other side will ultimately give way and put your family together. Once na nakikinig ka na ng mga sabihin nating advices, kasi ito yung common na advice, magwalay na kayo, hindi ka magkasundo, ganun. Pero as a Christian, go to the higher level. The higher level is when we make things, when we sabihin natin, when a wolf becomes once again a lamb. At yun po ang great mission in life po natin, mga kapanalig. Hindi lang po siya sumunod sa galaw ng mundo, kundi yung mga bagay na mukhang imposible sa mata ng tao, magiging posible dahil ang Diyos ay nandoon. Okay. So Daisy, good luck po sa iyong biyahe ng buhay, and I believe something's good already happening. Sundan mo na lang siya. Sundan mo na lang yung galaw ng Espiritu Santo sa buhay ng iyong asawa. God bless you, and may you have a happy life. And you should be, and I'm sure you will have. Okay. Ang bilis ng oras. Kapanalig, meron pang isa. Ang isa po nagmingi po ng ang advice sa atin ay possible po daw ba ang in vitro fertilization? Yan, sa isang mag-asawa. Ito po ay kontra daw po ito ba sa simbahang Katoliko? Yan, is it against the Catholic Church? Okay, ang sagot po natin diyan, kapanalig, ganito. Pag ito po ay question ng husband and wife, okay, possible po 'yon. Hindi po siya kontra kasi basta mag-asawa, mag-partner. Okay. So, hindi possible ang natural. Of course, ang ideal ay natural po, mga kapanalig, yung pagsisiping ng mag-asawa. Kung if in one way or another hindi kayo magkaroon ng anak because pang natural way at bina-advise niyo ng doktor ang in vitro fertilization, it's only possible and allowed kapag mag-asawa po kayo. Hindi po kayo kukuha ng donor sperm or donor egg cell, or hindi po kayo gagamit ng tinatawag na surrogate mother. So, yun po lahat ay kontra sa nature. Okay. Allowed lang po ang intervention ng science, no, kapag ang involved po lang ay mag-asawa. Yun po ang dapat nating maunawaan sa bahagi po ng pag-aaral at katuruan nito tungkol po sa in vitro fertilization. Okay, so yun po, kapanalig, 4 minutes na lang tayo bago mag-station break ulit. Tingnan muna natin ang mga text natin. Okay. Anong hinihiling nito? Teka. Good evening, Father. Kumusta po kayo? Ngayon lang po ako nakapakinig ng program niyo. Umasa po kayo na every Monday makikinig po ako sa inyo. Si Brother Erning Francisco po ito ng Marikina City. Nakikinig po ako sa inyo habang gumagawa ng cruise pang raffle ng Grand Odrea ng San Jose de Ampid sa San Mateo. Wow! Taga San Mateo po. Ano kayo sa San Mateo? Okay, thank you very much po, Brother Erning, at happy listening po sa inyo, at De Colores po sa mga kursilista natin.
De Colores po sa inyo. Okay. Good evening, Father. Ask ko lang po kung pwedeng mag-perform ng exorcism ang isang laiko in case na walang pari at emergency cases naman po. Si Kenneth po ito. Kenneth, meron pong mga ilang prayers po na pwede pong gawin. Pero ang exorcist, ganito po dalawang klase po paano masasabihin natin? Dalawang klase ang pagtaboy, ayon, ng demonyo, no? Dalawang way. Ang isa po ay yung directly ina-address po yung demonyo, directly. Okay, yung isa naman po ay dadaanin mo po sa prayers. You're addressing God. Yung pong pag-address sa Diyos, pwede po sa laiko yon. Okay, na yung sa case po, meron ka iba-ibang stages kasi ng mga diabolic possession, Kenneth, no? Iba-iba ng iba-iba ng level. Pagdating po doon sa medyo higher level, kinakailangan po, maski po hindi po pa rin pati mga ordinaryong pare, kagaya ko, na wala pong faculty ng bishop. Although paminsan-minsan po nagagamit po tayo ng Panginoon sa bahagi po nito, pero po yung mga tinatawag nating higher cases, meron pong ina-assign ang bishop po dyan. Okay, na mga tinatawag nating exorcists. Kapo, mga kapanalig. So, Kenneth, be careful kasi ang powers po na kalaban natin ay higher kind, no? So, hindi to ganun kasi, it's really a serious matter. So, importante din kasi may mga preparations din pa maging yung pari po, ano. The other day, last month yata yun, an exorcist priest approached me sa Diocese of Antipolo, and he approached me for confession, no? Nag-confess siya para anong purpose ng confession niya? Kasi siya magpe-perform ng exorcism, at yung exorcism niya, mga kapanalig, once said in confession ang kasalanan, hindi nababasa ng demonyo yon. Yung hindi nakikita ng devil. So, mga ganitong aspeto, Kenneth, may mga technical things na dapat pinag-aaralan din po ng mga exorcist. Sineseminar din po yung mga pari niyan. Although, mayroon po may binabanggit po si Father Sikian na mayroon pong prayer of exorcism na pwedeng gamitin. Now, ang tanong dito ay, paano kung walang pare? San kaya, pag may emergency cases po, everybody can pray, no? Everybody can, ang nagde-deliver naman po ay ang Diyos. Nakatandaan po natin yan, Kenneth, no? Ang Diyos po ang nag-exercise. It's not really us, na ang Diyos po ang nag-exercise. At meron pong certain level na pwede po ang layman. Ayan, yan gusto kong sabihin. Baka pa na sinabi, no? Pero ang ini-interpret ko kasi sa sabi mo yung lahat ng klase ng ng general class, ang general kind of exorcism, which includes also yung higher kind. So, dahan-dahan din po, mga kapanalig, pag sa bahagi po ng exorcism. On the other hand, mga lay people, maski po kayo, huwag matakot pagdating po sa pagtataboy ng masamang spirito. Let us always remember, mga kapanalig, ang una pong in-exercise natin, lahat po itong general na exorcism ay kasalanan. Any sin is an influence of the devil. Tandaan po natin, lahat po ng klase ng kasalanan, including the sin of the world, ito po kinakailangan i-exercise din. Okay, so yon yung mga bahaging ito. So, Kenneth, siguro po, mahalaga rin yung self-examination ng conscience, no? Tingnan din natin kung kumusta ang pamumuhay din natin sa harap ng Panginoon, ano? Ito at yung paano nag-i-influence rin ng demonyo sa atin, yung mga anger natin, mga lust, yung mga natin, all these things are diabolic influences which we need also to exercise in our lives, no? So, Kenneth, I hope nakatulong po tayo.